Okay, yung mga paps, sa mga nakakaramdam ng medyo lumalakas tayo sa fuel, o kung hindi man lumalakas sa fuel is parang mabigat yung takbo ng ating sasakyan. Tapos syempre ramdam mo yung delay sa acceleration, no? Isa sa pinanggagalingan yung ating EGR valve. Tapos kung hindi ka pa nakapagpalinis, magwa 100k mileage ka na, 80 to 100, ipalinis mo na rin po yan. Napakalaking bagay po sa ating makina niyan. Kasi yan po yung ating EGR. Ang circulation syempre sa combustion ang pinaka nagko-control sa ating fuel. Kaya kung ang ating EGR is makarbon, madumi, medyo kukonsumo tayo sa fuel. Kaya ayun mga idol, sa ating mga ginagawa lagi, no? Yan yung napapansin natin. Tsaka syempre yung ating combustion talagang napakakapal ng carbon pag hindi talaga mapapalinisan, no? Ayun. Okay. Mga idol, simulan natin. Eto mga idol, good morning po sa inyo. Meron na naman tayong gagawin na Hyundai Starex sa 94,710 ang tinakbo. Ayan. Ang gagawin po natin dito is lilinisin natin yung EGR valve. Ayan. Naramdaman kasi ni idol dito, medyo lumakas na siya sa diesel, no? Tsaka medyo bimigat yung takbo. Kaya nakita naman natin yung talaga naglalangis na rito. Ang posibleng nangyari, medyo makarbo na yan. Kaya talagang yung iba talagang galing sa combustion na carbon o mga oil lumalabas na rito sa ating throttle o kaya sa ating hose, intake hose. Ayan. Okay mga idol, sisimulan na natin. Tanggalin po muna natin yung battery. Tsaka natin ngayon isa-isahin kalasin. Okay, tignan muna natin yung start ng makina ni boss. Okay naman, tahimik naman. Tapos syempre wala naman tayong fault mga idol. Kaya talagang nag-build up lang yung carbon o kumapal dun sa ating intake manifold tsaka EGR. Okay, linis tayo. Ayan mga idol, natanggal na nga natin yung intake manifold. Ito yung combustion ng Hyundai. Ayan. Tapos okay, ito yung sa EGR. Ayan. Ayun. Ha? Oh, nandun. Yan. Tapos intake manifold. Ayan, no? Ayan, makarbo na rin mga paps, no? Sakto-sakto na rin natin linisin yung carbon. Ayan, talaga medyo, ito hindi ko na mabidyon sa inyo to, basta ito yung tornilyo natin dito, mga size 12 sa intake manifold. Ayan, no? Medyo masikip din tanggalin talaga. Ilang tornilyo din yan, no? 2, 4, 6, 8, 10 mga paps, 10 halos hindi lang 10, nasa 12 yung mga tornilyo, dami, ano? Okay mga idol, ito na, nalinisan na natin yung pinaka EGR. Ayan, pinipinis na lang. Tapos syempre sa combustion natin yan, linis na, oh. Yan mga paps, ano, yung sa EGR natin na nagpapalakas sa ating diesel syempre, at saka medyo delay sa ating acceleration, kaya kailangan natin din malinisan si mga idol. Kaya hindi rin talaga tayo nagbablock ng EGR. Yan po yung kumokontrol sa tapang at usok nitong ating sasakyan. Kaya mas maganda pa rin yung gumagana yung ating EGR valve, no? Yung maintenance naman niya medyo matagal-tagal yan bago linisin. 100k mileage bago po natin mapalinisan. Okay mga paps, test drive natin yung Hyundai Starex, ano, yung nilinisan natin yung EGR valve tsaka intake manifold. Ayan, tignan natin kung talagang malaki pinagbago. Ayun mga idol, ano, sa ito
Talagang maintenance ang ating sasakyan yan. 80 to 100, mapalinisan din natin yung EGR valve para maganda yung circulation. Okay mga idol, talagang ramdam natin yung bilis ng anlakas ng arangkada, no, sa paglalinisan nga itong ating EGR valve. Okay mga paps, sinubukan natin ang bilis ng response. Iba talaga yung natatanggal natin yung carbon sa ating parts ng EGR valve. Tsaka syempre yung hatak magaan, yung tipong kala mo bagong change oil. Ayan mga idol, kaya sa mga ganyan na nararamdaman nyo, ayan, pag hindi nyo pa napalinisan na hanggang 100 yung inyong EGR valve yan, palinisan nyo na po, napaka laking bagay sa ating sasakyan yan. Ayan mga idol, asahan nyo marami pa tayong ibibigay na tips. Kaya maraming salamat po sa inyo.